Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumuporta dito sa ating munting programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy lang po tayo sa ating balita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon kali po sa mga fentanyl na mga vlogger bakabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi baka hayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos Administration. Sa katagalan bakabayan, akala mga paninira ay magtotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga bayan and a happy Wednesday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre as usual, i-check more natin kung sino yung mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan, nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 103 na mga comments. Nandiyan na po si Maria Medasiplon. Meron siyang 63 na mga comments. Lerma Sondita. Meron siyang 42 na mga comments. Robel Ferrer Official. Meron siyang 42 na mga comments. Angeline Quezon. Meron siyang 33 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi rin pong nagsishares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kababayan ko, well acknowledging po natin ng ating po mga channel members. Nandyan sila si Barbara Butler, Marie Cres, Katita Dar, Cosmo Defender, Susan Torres, Eva Ponsalan, Edmond Castillejo, Gold Digger, Samuel Membrado, and Via Bibar. Pasalamatan rin po natin ang nabigay sa atin ng super thanks or pang lemon ni Sir Ivan. Thank you so much kay Ma'am Evangeline Casero, nabigay sa atin ng $10. Thank you so much. I-greet natin ang advance happy birthday to my daughter, Neri Salazar, this coming Friday. And shoutout po sa lahat ng mga co-teachers na nandyan sa San Pedro National High School sa Balayan, Batangas. From your mom in Singapore, si Ma'am Margarita Alionar. Also, i-greet po natin ang happy 47th birthday sa bunso kong kapatid na si Jose Magalyon. Andyan po sa Masambong, Quezon City. Greetings from Joseph Magalyon. Okay, so happy birthday po sa lahat ng mga viewers natin na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy birthday. At syempre, i-greet mo natin ating pong mga suki, mga early birds, yung lagi pong naunguna sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan si Miss Jo na nandyan sa Dubai. Hi to Maria Medasiplon, Maricruz Hernandez from North Carolina, USA, Leonardo Esteliero, Lynn Gonzalez, Maria Cristina Manimbao, Lolita Maneja, Aspernito, nandyan po si Joey Teves, Grace Gruta, Chit Salabet, Ralis Carlinga, Jelyn Quezon, Jovi Montero, Luzana Nerpio, Nonoy Floren Hills, and hi to Ma'am Army Lagaso. Okay, so kumusta ang lahat mga kababayan? How are you today? Well, of course, I'm hoping po na sana magandang ating gising ng umaga at meron pa tayong energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. Siyempre, as usual, doon po sa ating mga kababayan po nakagising pa lang at wala pang energy. Doon rin po sa ating mga kababayan na kumain na kasi malapit na po yung lunchtime. Don't worry. Painitin ko po kagad inyong mga umaga kasi marami itong mga baon po ng mga pasabog. Marami pong baon si Sir Ivan ng mga mainit na mga balita. At siyempre, madidibang po tayo po ng mga katarantaduhan ng kabilang kampo ng mga fake news peddlers. Dapat natin silang babantayan. Dapat natin silang kukurtin araw-araw kasi sila po ay salot ng lipunan. Good morning, Pilipinas!
Okay, so siya nga pala mga kababayan, kunting favor lang po. Sana i-follow natin, saka i-like po natin ang ating pong Facebook account. Diyan po, siyempre ang Facebook account po ni Sir Ivan, kunti pa doon eh. Sana po i-like po natin at saka i-follow para magchika-chika rin po tayo doon mga kababayan sa ating Facebook account. Doon po, kung meron kayong question ni Sir Ivan, meron kayong request, so doon po sa ating Facebook account, marireplyan ka kagad ni Sir Ivan. Okay. So mga kababayan ko, meron kasing kumalat po na picture. Kung hindi nyo po nakita, doon sa Twitter, doon sa Facebook, nag-viral po, meron kasing ilalagay na isang rebulto doon sa Luneta. So ipakita ko na po yung pictures mga kababayan. Ito po yung picture na kung saan very familiar sa atin, yung sa babaan po na area. Diba? Very familiar. So ang tanong natin, ito ba'y ginawang blind item po natin mga kababayan? Sabi nila, ito ba si Raha Sulaiman or ito ba si Lapu-Lapu mga kababayan? Okay? So please isulat nyo po ang inyong sagot diyan sa baba po sa ating comment section at yan po ibabalikan mamaya ni Sir Ivan. Okay? So dalawa po ating pagpipilian. Siya ba ay si Raha Sulaiman or siya ba si Lapu-Lapu? Okay? So mga kababayan ko, before tayo pupunta doon sa ating mga main na mga topics, pag-usapan ho natin ito pong ginawa ng SMNI na kung saan nakarma ang mga gonggong. Kasi meron pong membro po ng SMNI na kung saan talagang sinampulan dito ng PNP. Yes, meron po. So pag-usapan rin po natin si Pipi Sara kasi nga mukhang nagdrama na naman po mga kababayan. Yes, meron siyang drama. Di ba napalabas po siya ng statement na kung saan sabi niya, nirelieve daw ang kanyang security group. Yung 75 po lahat ng mga PNP personnel, pati po yung security group na lagi po niyang kasama mga kababayan. Di ba tinanggal po? Pero itong si Sara, meron siyang hindi sinabi. So babalikan ho natin siya mamaya mga kababayan. And also, pag-usapan rin po natin, ito kasi very controversial ngayon, di ba si Jude Bacalso mga kababayan? Kilala ba natin si Jude Bacalso? Yung sa hindi pa po nakilala sa kanya, siya po ay isang producer, isang writer, editor, isa po siyang TV host and radio host at saka business woman. Kasi kapag tatawagan ko siya na sir, baka magalit eh. Siguro alam niyo na po yung nangyari to kay Jude Bacalso na kung saan, mga kababayan ko, sa hindi po nakakalam, nagpunta siya doon sa isang restaurant. Tinawag siya na isang waiter na sir mga kababayan. Nagalit si Sir Jude. Nagalit po si Ma'am Jude Bacalso. sorry. Kasi baka magalit eh. Pero ito pong si Jude Bacalso, nagalit siya na tinawag siya na sir. So ang ginawa niya, ayon po doon sa claim, statement po ng isang waiter mga kababayan. At doon rin po sa nakita po sa nangyari kasi siyempre restaurant ho yan, so maraming tao nagpuntahan doon, marami po mga tao na nakasama po ni Jude kung saan naglagay po ng nagpost po doon sa Facebook pati po sa Twitter, ito daw ang nangyari. So ang ginawa po ni Jude Bacalso mga kababayan, medyo siguro sa tingin ko lang medyo lumaki yung ulo eh. Kilala naman natin si Jude. Talagang siya po dito, isa po sa matatawag natin na successful po na individual bilang isang LGBTQ+, kasi siyempre marami siyang racket makabayan. At talagang sumikat po si Jude dahil po sa kanyang dahil po sa kanyang talent, nandyan siya sa ABS-CBN and the rest. Meron po siyang mga business, meron po siyang mga racket sa iba't ibang po na mga ahensya mga kababayan, mga events. So naging successful po itong si Jude Bacalso. Kaya lang, may nangyari po the other day. Tinawag niya itong waiter kasi tinawag na siya na sir. So nagalit po si Jude. Ang nangyari, pinatayo niya for almost 2 hours daw mga kababayan. Ayun po ito sa post po doon sa Facebook. Almost 2 hours pinatayo niya ang yung waiter mga kababayan. Well, hindi natin alam kung ano pong pinag-usapan pero yun po kasi ang nangyari. Dahil daw tinawag po na sir itong si Jude Bacalso, pinatawag niya yung waiter, pinatayo niya for almost 2 hours. Bakit ko ito pinag-usapan? Kasi nga mga kababayan ko, natouch na naman po dito itong Sujibel. Well, alam nyo po, si Sir Ivan, wala po akong problema sa Sujibel. Diba? Wala akong problema sa Sujibel kasi yan po ay karapatan ho ninyo. Karapatan ho ninyo yan. So ito pong ginawa po na bill na Sujibel dyan po sa Kamara, sa Senado, which is diba alam mo natin, ang author po ng Sujibel dyan po sa Kamara, diba siya po si, if not mistaken, si Representative Geraldine Roman ba yun? Sakto ba si Ivan? Diba si Roman yun? LGBTQ+. Andyan po sa Senado si Senator Risa Hontiveros. Pero ang pinaka-original po na gumawa po ng bill na ito mga kababayan ay si Ma'am, late Senator Miriam Defensor. So bakit ko pinag-usapan? Kasi nga siyempre, kaya nga hindi po mapasa-pasa
itong Sujibel, kasi nga nangyari, di ba? Sunod-sunod po nangyari. Kung saan, yung issue po nila ni Aura, meron pong isa, pa rin po mga kababayan, yung medyo na-involve po sa issue rin po, na kung saan, natasa naman po dito yung Sujibel. Ito pong latest kay Jude Bacalso, nabuhay na lang po ang issue ng Sujibel. So ang naisip ko dito, sana i-accept lang po natin. Honestly, wala po akong, hindi po ako anti-Sujibel. Okay po yan, suportado natin yan. Kasi karapatan po natin yan, mga kababayan ho natin yan. So right rin po nila yan mga kababayan. So walang problema sa akin. Kaya lang, kasi kapag maraming nagsasabi, hindi lang po si Sir Ivan. Hindi po ako, nabasa ko po ito doon sa mga pinag-ingay ngayon na mga kilala po, na mga personalidad. Meron nga isang beauty queen, di ba, nagbigay siya ng statement. Nabigay rin po yung mga kasamahan niya ng mga LGBTQ na hindi po nila nagustuhan po ang ginawa ni Jude Bacalso. So ang sabi kasi ng mga kilalang mga tao, mga kababayan, bakit po nagalit si Jude Bacalso na tinawag siya na sir? Well, in fact, hindi natin masisisi yung waiter na yon kasi nga maging confusing Ano ba talang itatawag mo sa isang biki? Is it sir o is it ma'am? Please po sa aking mga viewers dito na mga biki, ano ba ang prefer ninyo na itatawag ninyo na kung sakaling makita kayo lang, 'di ba? Marami po tayong mga kababayan po na mga kabiki na talagang parang babae na talaga tingnan, 'di ba? Totoo naman talaga yan, ang ganda nga Mas maganda pa nga Pero siyempre sa boses, pag meron pong makarinig sa inyo na ganyan po yung boses, di siyempre magdalawang isip sila. Ano ba tatawag? Miss ba? Or ma'am ba? Or sir ba? So sana i-accept po natin. Hindi po dapat po na masaktan tayo, okay? Yan lang po yan lang po yung isang konting request lang po na si Ivan, okay? So sana hindi po tayo magalit kung tatawagin po na ito na sir. Kasi nga hindi po alam ng tao na yan, ikaw ba ay tatawagin na sir or ma'am, hindi talaga alam namin. Totoo yan. Hindi ko lang po, siyempre hindi po kami the same po sa pag-iisip ng waiter na yon, pero para sa akin kasi magdadalawang isip ako. Kasi kapag tatawagin ko kayong miss or ma'am, baka kasi magalit. Kung tatawagin ko rin kayo na sir or ano man yan, mister, baka magalit rin po mga kababayan. So kaya nga nasa gitna. Yan po ang problema po ng mga hindi po LGBTQ. Okay? So sana po maintindihan natin. Kung gusto nyo po na mapasa po yung Sujibel, so dapat medyo mag-behave rin po tayo na karapat-dapat rin po na ipasa po yung Sujibel. Kasi ngayon, di ba, nagpalabas po ng statement si Roman, nagpalabas po ng statement si Rizon Tiberos, dahil nga dito kay Jude Bacalso, kasi nga si Jude, kilalang kilala ho yan. So dahil po sa nangyari kay Jude, baka po na na hindi po matuloy itong Sujibel. Okay? So sana po, intindihan nyo lang po. Okay? Ako nga, wala nga problema sa akin. Napansin nyo ba yung mga haters sa Ivan? Napansin nyo ba ang haters sa Ivan? Mga bashes natin na tinatawag po ako na ma'am. Nagalit ba sa Ivan? Tinatawag akong Ma'am Ivan. Kasi galit sa atin Tapos the way daw magsalita si Ivan, the way daw tayo mag-vlog dito, ating vlogging style para daw bakla si Ivan. Well, in fact, lalaki tayo Pero walang problema sa akin kung tatawagin lang ako na ma'am, walang problema. Hinahard ko pa yan mga kabayan, diba? Well, pinagtawanan ko lang yan Walang problema naman yan, it's your right. Meron tayong karapatan na magsalita kahit naman gusto ninyo, okay? So anyways, forward naman po tayo. Sana po na maresolba po yung issue po ni Jude Bacalso. Pero ayon po kay Jude mga kababayan ko, sabi niya, hindi niya daw pinatayo yung waiter. Ang sabi po niya, nakusa daw tumayo lang or nagtayo lang itong waiter. So yan pong sabi, pero hindi natin alam kung ano ba talagang totoong nangyari kasi sila po doon medyo malayo kasi mga kababayan. Okay, so sana po maresolba po yung issue po ni Jude Bacalso. Pag-usapan natin, ito pong si Sara Duterte. Anong ginawa si Ivan? Meron kasi siyang statement po na ipinalabas kahapon mga kababayan ko. Medyo siguro nagdrama siya. Inilabas na dito po siguro ang kanyang pagkadismaya na tinanggalan siya po ng 75 lahat po ng mga PNP personnel at saka security group mga kababayan ko. Siguro nagalit, dismayado siya at gusto siya dito po, nagdrama siya at para po makuha po yung simpatya ng mga nakabasa po ng kanyang statement. Lalong-lalo na, ito po mga aliporis po ni Digong at saka ni Kebs, ang kanya po mga followers, mga supporter po ni Sara, at ito rin pong mga gunggong na mga vlogger na hindi man lang inintindi kung ano po yung ibig sabihin po ni PNP Chief Marbil mga kababayan. Una, sa statement po ni Sara. Bakit nga pala nagsabi itong si Sara na nirelieve daw lahat
kung meron kayong babasahin ko lang mga kababayan para hindi po tayo ma-outgum text. Kasi nga, siyempre, kapag sasabihin natin dito kung ano lang base po sa ating naintindihan, medyo magkaano-ano kasi. So, dapat babasahin natin. Sabi po dito ni statement po ni VP Sara, I confirm that 22 of July 2024, an order was issued by the Chief of the Philippine National Police or PNP relieving all, meron siyang ginamit po na all mga kabayan, relieving all of the 75 PNP police and security group personnel that were previously assigned for my protection. Doon kasi sa statement po ni Sara may mali na. Bakit siya gumamit po ng all kaagad mga kabayan? Relieving all. Ito ba namang mga gunggong na mga vlogger ng kabilang kampo, gunggong kasi hindi na intindihin kapag meron ng all, lahat na kagad po ng mga security group po ni Sara. Napansin ba natin ang sinabi po ng kabilang kampo, mga lipuris niya? Nagbasa-basa ako doon sa post po doon sa Taps, doon po sa post po ni Trexie, sa post po ni Harry Roque, sa post po ni Sonsa, na kung saan sabi nila, tingnan nyo, talagang ginipit dito ng Marcos admin. Hindi nga Marcos admin kanilang tawag mga kababayan, kundi bangag admin daw. Ginipit na daw dito ang kanilang presidente na si Sara, tinanggalan na ng security group. Para daw nangyari na dahil daw napalabas sila ng video mga kababayan, yung piki na video po ni BBM. So ito daw ang parang resback daw ng PNP doon po sa kabilang kampo. Dahil daw napalabas po ng piki na video yung kabilang kampo, ito daw ang resback ng PNP. Pero hindi ho yan totoo mga kababayan. Bakit? Meron pong nasabi ang taga SMNI, I think this 3 days ago, na kung saan, siyempre nabasa ho yun ni Chief Marbel. Siyempre si Chief Marbel medyo siguro naapektuhan ng konti at saka hindi naman kasi totoo po ang sinabi po ng membro na yon. Ito pong si Jason sa makabayan. Pangalanan na natin. Ito pong si Jason sa naman kasi meron pong ginawang kabulasdagan pero babalikan ho natin yan. So dito po sa sinabi ni Sara na relieving all of the 75 PNP police and security group personnel that were previously assigned for my protection, tinanggal daw, nirelieve, ito po'y ililipat po sa ibang lugar makabayan. Okay, so bakit hindi niya sinabi na 433 lahat ang kanyang security personnel makabayan? Di ba alam mo natin, at yan po ay noted, documented o yan, 433 po lahat ang personnel security group po ni Sara Duterte. Bakit nila sinabi yan? So, for example, tatanggalin po yung 75. So, 433 minus 75, ilan ba lahat? 433 minus 75, 358. Sakto ba, Sir Ivan? Medyo tayo sa math 358 siguro yan. So, kapag 358 po, yung remaining sa kanyang security mga kabayan, ang dami pa rin po yan. Alam nyo ba, itong 433 na ito na mga kanyang mga backup, kanya bang secretary mga kabayan, gumasto ito ang gobyerno natin ng 25 million ba? 25 million or 35 ba yun? Nakalimutan ko yung name yung figure Basta nandyan po, malapit po sa 25 million, marapit po sa 30 million, something like that. Isipin nyo po, let's say, 30 million na lang po. Gumasta po ng 30 million ang gobyerno natin para po sa security po ni Sara Duterte mga kababayan. 30 million, malaking tulong na ho yan sa kababayan natin. Di ba lagi silang nag-iingay po, lagi silang nagsasabi na marami daw gutom. Gutom na daw itong si Trexie, gutom na daw ito pong si Badoy Makabayan. So dito po sa 30 million, marami na po siyang matulungan. Isa na lang po, gagawin lang pong ayuda, paibigay doon sa mga DDS na mga gutom. Lahat naman pong DDS mga gutom. Gutom sila sa kapangyarihan Makabayan, di ba? Yan naman kanilang point Gutom na po sila. Mr. President, gutom na po kami. Gutom na ho sila. Pero tingnan nyo, tumaba si Trexie mga kababayan. Napansin ba natin, ikumpara po natin, nandun po siya sa Malacanang, yung kasama-sama palagi niya si Vic Rodriguez. So ngayon, wala na po siya sa Malacanang, tumaba. Tumaba mga kababayan. Tumaba si Trexie. So hindi sila gutom. Yan po ay fake news. Bakit hindi sinabi ni Sara na 433 lahat ang kanyang security? Para po ito, maintindihan po ng kanyang mga alipores. Hindi niya sinabi, this is intentional. Para po magalit po ang kanyang mga alipores, ang kanyang mga supporters, doon po sa gobyerno natin at saka kay Chief PNP Marbel Makabayan. Okay, so patuloy tayo.
Sabi nito, I want to assure the public that this order will not affect my work in the office of the Vice President. Hindi naman talaga epekto yan. Walang epekto yan. Ano bang ginagawa mo? Ano bang ginagawa mo dyan sa Office of the Vice President? Diba? Tapos ang dami po, meron ka pang 358 po na mga security personnel. So walang epekto talaga yan. Sabi dito, tuloy-tuloy pa rin ang ating trabaho upang makapaghatid na tayo ng serbisyo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga liblib o undeserved communities sa ating bansa. Unang-una, ginagawa mo dyan sa OBP is only pamumulitika. Di ba ano bang function po ni VP Sara? Naghintay lang po siya na in case po merong masamang mangyari sa ating presidente, hindi na po niya kaya na magtrabaho or hindi na po siya competent na magtrabaho po bilang presidente. So ito pong isa pong vice president, siya po ang papalit po sa presidente. Yan lang po ang kanyang function mga kababayan. So wala namang ginagawa yan, naghihintay lang ho yan. Ang kanyang ginagawa dyan sa OBP ay nangangampanya lang po mga kababayan. Ang ginagawa niya dyan sa OBP, nagputa-puta doon sa may mga patay, magpa-photo ops, magdama-drama, kumain sa karinderya. Yan po ang kanyang ginagawa. Tapos dito sabi niya sabi pa ng kanyang mga lipuris, natatakot daw sila sa seguridad daw ni VP Sara. Ang dami pa ho, 358 ho yan ang kanyang security. So sabi pa dito, kahit daw, sabi niya, tuloy-tuloy pa rin daw ang kanyang trabaho upang makapaghatid tayo ng serbisyo sa ating mga kababayan doon daw sa liblib po na lugar. Kasi kapag meron silang gagawin mga kababayan ko, di ba sa tingin niya hindi natin alam na every time po na meron po silang gagawin po na mamigay po ng ayuda, tutulong sila, napupunta doon sa remote areas o mga gagawin nila doon, di ba nagre-request naman sila ng military. Katulad po dyan sa mga mainstream media. Alam ho natin, mainstream media, ABS-CBN, UNTV, Net25, ano ba yung mga mainstream media? TV5, sa Net25, nakita ko sila eh. Di ba meron silang ginagawa po na namibigay sila ng mga ayuda, mga tulong po sa ating mga kababayan po na nandun sa mga remote areas. Ang ginagawa nila mga kababayan, nagre-request sila ng protection galing po sa mga military. So sila po sasamahan mga kababayan. Nagre-request ho sila. Yan rin po isa sa ginagawa po ng OBP ni VP Sara. Hindi ba natin alam yan? Diba? Ginagawa natin tanga eh. Pwede ho silang mag-request. Itong si VP Sara, kapag pupunta po doon sa mga remote areas, nagre-request ho yan ng tulong galing po sa military at ang military, bibigyan sila po ng mga personnel. So yan po ang nangyayari. So bakit naman sila matatakot? Bakit naman sila matakot po yung kabilang kampo na na bumaba na po ang bilang ng security ni VP Sara. So walang problema ho yan. Sabi po niya dito na I do hope, however, that with this latest directive of the Chief PNP, we hear less cries from the people regarding the proliferation of drugs in the country and that even fewer shall fall victim to various criminal activities. So ito daw ang pagtanggal ng mga PNP personnel na kanyang security, makakatulong daw ito sa pagpababa po ng crime rate sa Pilipinas. Marami daw matulungan. Isa lang po ang ating iribat dyan. Kung nandyan pa rin po sa kanyang hanay, kasama-sama niya lagi po sa pamumulitika, kasama-sama niya lagi po sa pangampanya itong 75 na mga PNP personnel, hindi po sila makatulong. Malaking tulong ito sa pagtanggal po dyan sa hanay po ni VP Sara. Kasi itong mga kapulisan na to, makatulong na po doon sa lugar kung saan po ito dadalhin mga kababayan. At ang sabi po ni Chief Marbel, sa NCR daw. Diba? Sakto naman yan. So, hindi po makatulong talaga itong PNP na mga personnel kung nandyan lang po kay VP Sara. Kaya nga, para po makatulong, kaya tinanggal. Para po makatulong makaban. Kasi nga, sobra na eh. Ang dami po ng security na kasama po ni VP Sara. Ang dami talaga niyan. Diba? So, sayang po. Sayang po yung mga skills. Sayang po yung kakayahan ng pulis na yan na magbantay po sa ibang lugar. At siyempre, makaka-resolve po ng mga crime, mga kriminalidad doon po sa ibang lugar. So makatulong yon. So tama lang po ang ginawa ni Marbel. Okay? Sir Ivan, anong kinalaman po ng Isiminay at saka ni Jason Sa? Asing mga kababayan ko, this is 3 days ago, meron kasing post po itong si Jason Sa na kung saan nakarma yung gonggong. Sabi niya kasi, bobo itong PNP Chief Romel Marbel. Sabi niya, sa Maynila, magulo. Sa Davao City na safe at tahimik, nagpadala ng SAF Urban Commandos. Tingnan nyo, sinabihan na bobo si Chief Marbel. Isa kang chief,
Bobo bang ganun? Meron bang bobo na isang chief mga kabayan? Do you think magiging chief ka, tataas yung ranggo mo, tas bobo po? Diba gunggong talaga eh, so sino ang bobo nito? So ang ginawa po ni Chief Marbel, tinanggalan po ng secretary itong si Sara at inilagay po doon sa Maynila mga kabayan. So yun pong ginawa. Ang sinabi po nito ni Jason Sa, sinunod lang po ni Chief Marbel. So ang dahilan po sa pagkatanggal po ng secretary ni Sara, yung 75 po lahat, dahil po yan kay Jason Sa. So sila po ay sinampulan dito. Diba? Sakto ba yung analysis sa Ivan? Nakarma yung mong gunggong eh. Ulitin nyo pa yan. Sonsa, magsabi ka pa. Sabihin mo pa yung gano'n na klase po ng mga statement na post mo at baka siguro lahat na po ng mga secretary po ni Sara tatanggalin. Walang kwenta eh. So, ipakita ko muna sa inyo po ang sinabi po ni Chief Marbel. For more details, let's watch this. Yung number one, no, yung security ng Vice President is under anymore sa amin, no, it's under the Presidential Security Command. And what you're doing right now, especially dun sa NCR na kulang-kulang ng mga tao natin, we have to, nagbawas po kami ng mga tao na hindi naman nila kailangan. Even mga generals sa amin, yung mga retired generals sa amin, we have to get all our people. Kasi sabi ko nga, ang competition for every man, policeman, there's about 500 pa police na kailangan mo. And tignan nyo yung mga police natin, especially kahapon, hirap na hirap. And these people cannot work anymore, di ba? Puyat na puyat sila. Sino papalit sa kanila? So ito po, we are trying to get other people na yung mga hindi kailangan, na hindi naman nila part. Tinanong naman namin hindi naman po namin tinanggal, kinausap po ng PSPG natin, yung chief of staff ng ating Vice President, na yung mga tao natin. Kasi marami na sila Hindi naman mostly that's a part po ng military. Kasi ano po yan, Presidential Security Command ang nagbabantay po dun sa with the President and it's more of yung military. Kami it's just a complement and we have enough complement po. So we have to ask them, we don't relieve any that's a wrong term po. Hindi po namin relieve. We ask them na pwede namin ilipat. So nilipat po namin kailangan po sa NCR. Marami po kami tinanggal. Not only, hindi lang yan. Lahat po. Yung mga hindi po talaga kailangan. Tinanggal po namin. Doon po sa mga gunggong na mga DBS, no, dapat intindihin mo muna ang rason dito ng PNP kung bakit tinanggalan po ng secretary itong si BP Sara. Dapat maghintay muna kayo. Hindi dapat umatake kagad. Sinusopil daw, ginigipit daw si BP Sara dahil tinanggalan ngayon ng secretary at wala na daw ang secretary mga kabayan. Gunggong talaga eh. Dapat intindihin niyo ang sinabi ni Marbel. Sabi niya, hindi lang po si BP Sara ang tinanggalan po ng security. Hindi naman po lahat ang tinanggal. Meron lang binawasan lang. Hindi po si Sara yung binawasan na po ng security. Meron pa iba, generals, mga politiko, binawasan sila. Kasi yung mga number po o mga personal po, PNP personals na kailangan po doon sa lugar na yon, so makakatulong sila doon. So tama lang po ang sinabi po ni Jason Sa na dapat daw sa Maynila tutukan. Kaya nga, tinanggal po yung secretary po ni Sara at doon po inilagay po sa Maynila makabayan. So tama lang po. Nakarma yung gonggong eh. So anyways, bago tayo magpapatuloy po sa mga issue po ng kabilang kampo makabayan at syempre madidibang rin po tayo ng mga fake news ng kabilang kampo. Pag-uusapan muna natin po itong good news na kung saan may good news po tayo sa mga teachers. Yes, good news po sa mga teachers. Pero meron na po dito po na kailangan gagawin po yung teachers na kung saan malamang sa malamang 100%. May mga teachers po tayo po na siguro may streso dito. Okay? So para po maintindihan natin, let's watch this. Umani ng masigabong palakpakan mula sa mga senador ang makabuluhan at matapang na talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikatlong State of the Nation address kahapon. Nagbabalik si Daniel Manalastas. Mataas na grado ang binigay ng ilang senador sa sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tulad na lang ni Senator Grace Poe. Aniya, pinapahinggan ng Pangulo ang hinaing ng mamamayan. 99.8. Alam mo bakit? For some point, yung natitirang 2%, hindi namin marinig eh. Di ba parang may feedback dun sa loob? Pero para sa akin, maganda dahil komprehensibo, hindi lamang kung ano ang plano, kung hindi anong nagawa. At higit sa lahat, hindi tayo nagmukhang duwag.
Bukod dyan, kinilala rin ni Poe ang mga nabanggit ng Pangulo hinggil sa iba pang mahalagang isyu sa bansa tulad ng agrikultura, West Philippine Sea at lalo na sa Pogo. Yung pinag-usapan din niya ang teritoryo natin na pinaninindigan niya ang ating teritoryo at ibinaban na niya sa wakas ang mga Pogo. Illegal man o legal, stop operations by the end of the year. And we're so very hopeful and happy about that. Yung kanyang speech nga, sabi ko, ay binigyan tayo ng pag-asa. Sapagkat mukhang pinakikinggan talaga ng ating Pangulo ang ating hinanaing. Unang-una, pinag-usapan niya yung taas ng presyo ng bilihin, yung sektor ng agrikultura, kung sino na ang napamahagian ng tulong ng gobyerno. Pinag-usapan din niya ang edukasyon, infrastruktura, pero higit sa lahat, ang ating teritoryo. Sapagkat yung Pogo ay nagiging pugad ng krimen at kriminalidad. Ngayon, ang Pangulo nagkaroon ng political will ikumpara sa mga nakaraan. Bukod kay Poe, marami pang natuwa na senador sa naging sona ng Pangulong Marcos, lalong-lalo na sa usapin ng Pogo nang ideklara niyang ban na ito. Kung si Poe 99.8% ang grado, si Gatchalian naman mas mataas pa raw. Ito na yung sense of the sense. Sense of the sense, banding focus. At very loud, it's clear yung speech ng ating Pangulo, lahat ng Pogo ibaban. Ang bibigay ko, 101% because of the banning of Pogo. Maging mga nasa oposisyon, naniniwalang malaking bagay ang inanunsyo ng presidente tungkol sa Pogo. Si Senator Bongo nagpasalamat naman sa presidente sa pangakong dadagdagan pa ang mga super health center sa bansa. Masaya naman si Senator J.V. Ejercito sa pagbanggit ng Pangulo sa pangangailangan na amyendahan na ang EPIRA Law. Si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada kaisa sa Pangulo sa pagbibigay ng pagkilala at pagpapahalaga sa ating sandatahang lakas at Philippine Coast Guard. Habang para kay Senate President Francis Escudero, dahil ang tutok ng talumpati ni Pangulong Marcos para sa akin ay tungkol sa pagpapabilis, pagpapagaang at pagpapadali sa pasanin at buhay ng tao. Pagpapabilis sa transportasyon kung saan binanggit niya ang ating mga paliparan, highway at tulay. Pagpapagaang ng pasanin ni Juan de la Cruz kaugnay sa presyo ng bigas, kuryente at gayon din sa ating mga OFWs at mga nag-ahanap ng trabaho dito man sa ibang bansa. At gayon din, para sa akin, ang pagpapadali din ng pagkakaroon ng access natin sa kalusugan at medical na tulong, dagdag pa rito para sa ating mga guro. Matatanggap na ng mga pampublikong guro ang cash o chalk allowance sa susunod na linggo. At sumailalim naman sa pagkasanay ang mga guro sa DepEd Parañaque kaugnay sa paggamit ng artificial intelligence. Yan ang ulat ni Ryan Lesiges. Kasabay sa pag-arangkada ng school year 2024-2025 ay sisimulan na rin ng Department of Education ang pamamahagi ng 5,000 cash allowance sa mga pampublikong guro sa Lunes. Sabi ni Department of Education Secretary Sani Angara na ibibigay ang allowance sa mga guro simula July 29 o araw ng Lunes. Magagamit ang allowance para sa pagbili ng mga kagamitan at materyales ng mga guro sa pagtuturo at para punan ang iba pang pangangailangan sa kanyang classroom na hahawakan. Tax-free umano ito sa kauna-unahang pagkakataon ngayong taon. Tinawag naman na very good at impressive ni Education Secretary Angara ang ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sabi ni Angara na humanga siya sa sinabi ng Pangulo dahil alam nito ang mga dapat pagtuunan sa sektor ng edukasyon. Maganda ang vision ng Pangulo, lalo pat alam niya ang may tutulong ng pagiging kritikal at paggamit sa makabagong teknolohiya ng mga estudyante. Dagdag ng kalihim na sang-ayon siya na dapat i-calibrate ang sistema ng edukasyon. Sa pamamagitan kasi nito ay aangat ang ranggo ng Pilipinas sa Program for International Assessment o PISA. Trabaho natin na talagang gawin yan sa madaling panahon. At kailangan medyo baguhin natin yung ibang teaching methods natin. Yung mga teachers natin kailangan masanay sa problem-solving approach. Dahil medyo sa gusto natin o hindi aminin, dun tayo nasanay sa memorization and other old-fashioned teaching techniques na kailangan mag-giveaway na. Kaninang umaga, pinangunahan ni Secretary Angara ang Brigada Eskwela sa Mandaluyong City. May temang bayanihan para sa matatag na paaralan ang Brigada Eskwela ngayong taon na layong tiyakin ang kahandaan ng mga pampublikong paaralan para sa school year 2024-2025.
Sumailalim naman sa workshop ang mga guro sa Department of Education Parañaque para sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI na gagamitin sa ilalim ng matatag curriculum. Sabi ni Dr. Nerissa Losaria, ang Schools Division Superintendent ng DepEd Parañaque, sa ilalim sa series of training at seminars ang kanilang mga guro para maging familiarized sa AI software. Inaasahan ng DepEd Parañaque na malaki ang maitutulong ng AI software sa mga guro para mabawasan ang kanilang paperwork at makapag-focus na lamang ang mga ito sa pagtuturo. Naglaan din ang lokal na pamahalaan ng Parañaque ng 10 milyong piso para sa AI software na gagamitin ng mga guro. Help our teachers for more effective individualized teaching learning and also for the assessment. So we will know that our interventions in DepEd are really targeted to improve the performance of students and to help us attain our desired Okay, learning. so yun po ang ibig sabihin na meron pong good news sa ating mga teachers na makatanggap sila by Monday ng karagdagan po na cash allowance na 5,000 pesos mga kabayan. So ang sabi ko rin po, 'di ba, meron rin pong mangyayari sa DepEd na kung saan magkaka-stress ng konti ang mga teachers. Sino sila? Yung po mga seniors po ng mga teachers mga kabayan, 'di ba? Kasi magkakaroon kasi dito ng series of trainings and seminars para po malaman nila at saka marunong silang gumamit po sa mga artificial intelligence na mga softwares or applications mga kabayan. So syempre, ang mga kababayan ho natin po na mga seniors na ng mga teachers, medyo siguro mahirapan ng konti, kaya nga sabi ko medyo ang iba magkaka-stress dahil po sa gagawin po na pag-upgrade ng ating kalaman. Siyempre mga kababayan ko, kailangan natin yan. Kasi kapag habang tumataas kasi ating henerasyon, tumataas rin po kasi ang ating technology. So kapag mali tayo po sa kaalaman sa technology, medyo mahirapan ho tayo. Nakita ba natin po yung mga kabataan natin, yung mga estudyante ng mga bata-bata pa, mga bata ngayon na talagang marunong po sa mga devices, marunong po sa mga gadgets, marunong po sa mga applications at maraming alam. Nakita ho natin yan, di ba? Ang anak ko nga mga kababayan, meron siyang alam na hindi ko alam eh. Totoo yan. Sabi ko, grabe no, upgraded na nga sila. So, para po hindi tayo mahuli at para po hindi po tayo maging alam mo natin, di ba? Kailangan talaga yung teachers, sila po yung dapat may maraming alam. Hindi po yung mga estudyante. So, baka mabaliktad eh. Kaya nga magkaroon po dito ng series of trainings and meetings tungkol po dito po sa sa artificial intelligence para po malaman natin at para rin po maituro natin po ng tama dun po sa mga estudyante. Okay? So sa ating mga kababayan po ng mga seniors, sa mga teachers, huwag tayong ma-stress. Kayang-kaya natin yan. Very easy. Very easy raw yan, okay? So anyways, tama lang talaga no, para sa akin, tama talaga na pinalitan po itong si Sara bilang DepEd Secretary ni Sani Angara mga kababayan. Tama lang po, napansin ba natin the way siya sumagot po sa mga ambush interview si Sani Angara? Alam na alam niya ang kanyang ginagawa. Alam na alam niya ang kanyang gagawin in the future po para po para po dito sa DepEd, para po sa education na mas mag-upgrade pa mga kababayan. Alam niya po. So dito po sa usapin, kasi maraming nagtatanong kasi Ivan. Sir Ivan, ibabalik ba yung decorations po na kung saan, di ba, pinatanggal ho yan ni Bibi Sara? Ayon po doon sa balita, kasi nakita ko kanina before ako nag-vlog, sabi po ni Sani Angara na pagmamitingan pa daw yan mga kababayan. So maging botohan yan, magbuboto-boto sila. Ibig sabihin, tatanungin ka kung okay ba sa inyo or hindi. Meaning, merong votation, tawag dito, parang vote system yata yan ang tawag niya. Basta parang term sila sa mga DepEd, parang voting system yan. Kung ikaw ba ipapayag, ibabalik po yung decorations or hindi, it's up to you. So, hintayin na po natin, ano po ang desisyon po ni Sani Angara, okay? So anyways, nakatawa naman kasi makahabayan. Kung nakikita ho natin po na magaling talagang sumagot si Sani Angara, natawa kasi ako. Meron pong si Trixie kahapon after po sa SONA ni PBBM. Nakusang sabi po ni Trixie, salamat BP Inday Sara Duterte sa mga programa mo sa DepEd Philippines at may na-report daw. At may na-report si BBM sa achievements for education. Ang sabi niya, dahil daw kay BP Sara, nakaroon po ng report si BBM sa achievements po ng DepEd. Maniniwala ba tayo na dahil po kay Sara, nakaroon po ng achievements ang DepEd? Or may achievements ba ang DepEd? Dahil Sara. Diba? Nakatawa talaga eh. Nakaroon po ng achievements ang DepEd dahil po sa kanyang ASEC at USEC.
Wala naman pong naambag yung si Sara sa DepEd mga kababayan. Inamin niya nga na wala siyang alam sa DepEd kasi ang gusto niyang paghawakan yung pagiging sekretary po sa DND, Department of Defense. Gusto niya doon mga kababayan kaya wala po siyang pagmamahal sa DepEd. Kaya wala po siyang naiambag na upgrade or mga formula, ideas, solusyon para po mapaganda po yung DepEd sa dyan sa Pilipinas. Wala po. Wala siyang naiambag. Pero bakit nasabi po ni Trixie? Gonggong to eh. Ang dapat nga sasabihin ni Trixie mga kababayan, ito po dapat ang kanyang sasabihin. Sana sagutin ni Sara yung issue po sa COA na ayon po ito sa balita mga kababayan. Kung maalala ho natin, this is August 30, 2023. Sabi po sa balita, COA flags DepEd over 362 million deposits in unauthorized, unnecessary, dormant bank accounts. Yan dapat sasagutin po ni Sara. Ano na ang nangyari dito? 'Di ba nagkaroon nga ng hearing dito doon sa Senado, pero si Sara palaging absent mga kababayan. 'Di ba? Nasagot ba ni Sara? 'Di ba wala siyang sagot. Bakit? No comment pa rin po. Tikom bibig. Katulad po sa nangyari sa 125 million pesos na confidential funds na hanggang ngayon hindi natin alam ano bang pinagagastuhan niya, saan ba niya nilagay yung pera niyon, bakit nagasta in just 11 days. Yan po ang nangyari. Tingnan nyo, 362 million pesos. Report o yan, deposits in unauthorized, unnecessary, dormant bank accounts. Sara Duterte, anong nangyari dyan? Bakit wala po rin siyang sagot hanggang ngayon mga kababayan? Pipi ba to? si designated survivor. Gonggong talaga eh. Yan dapat itatanong ho natin, okay? But before tayo mag-jump po sa next topic, isa tumar natin. Nandyan po si Evelyn Imperial, Gloria Marquez, Nelda Arcio, Chris Duat. Nandyan po si Mercy Alviar, Bernadette Bachiller, Ruth Ariula. Hi daw sa kanyang mga katrabaho dyan sa Shores, San Diego, California. Isyatat natin si Lisa Poyawan, si For Lovely Grandma. Hi to M. Sarino. Nandiyan po si Daisy Haveli, Nesty Marlaksao Maniklang, Yaying Pangan Bautista, Corlin Campos, Alicia Leak, Nolada Rosemary. Hi to Othello Lim Diesto, Gemma Sampelo Camarines, Ruben Basinga Salindong, Argio Merciano, Victor Robin. Nandiyan po si Nonsky Pasamonte, Baby Garcia, Rosalie Cartera, and hi to biyahe ni EJTV from South Korea. Okay, so pag-uusapan na po natin ito pong issue ng fake na video na ginawa po ni Hitad mga kababayan. Ang nakatawa naman kasi, itong si Hitad, alam nyo ba, inamin niya na hindi po totoo yung video mga kababayan. Tapos nagpalusot siya ngayon na wala din siyang sinabi na si PBM yun. Gunggong talaga no, siya yung nagpasimuno dito na meron pong video daw si PBM. Kahit noon pa man, kahit i-review natin ang kanyang mga vlogs. Ano ba ang kanyang laging sinasabi? Marcos Jr. Diba? Marcos Jr. lagi po kanyang sinasabi na meron dang video daw si Bangag, meron dang video po si Marcos Jr. Diba lang yung sinasabi niyan, si Koteng? Sino ba ang kanyang ibig sabihin niyan? Diba si PBM? So noon pa po, siya na po ang nagsabi dito na video yun ni PBM. Pero ang kanyang palusot mga kababayan, ipapakita ko sa inyo. Kasi nga ito, iwas pusoy kasi ito. Lalo-lalo na ngayon, nagkaroon na po dito ng investigation at sila po'y hinahanap na ngayon ng FBI sa US at sila na pinaghanap ngayon ng batas ng US dahil hindi po maganda ang kanilang ginagawa. For more details, let's watch this. Kahapon, bago natin pinlay yung video, wala naman ako sinabi na mga kababayan, panoorin po natin si Ferdinand Marcos Bangag. Wala naman ako sinabing ganon. Sabi ko, let the people decide. 'Di ba? Taong bayan ang uhusga. Sabi ko, ito, panoorin natin itong mamang ito. Okay? Taong bayan ang uhusga. Doon sa crowd, kung naririnig ninyo ko, the moment na finlash natin yung video, ang sigaw nila, oh my God, Marcos resign. Sinabi ko ba na yung nasa video na yon, si Ferdinand Marcos Jr., sabi ko, let the people decide. At nagdesisyon ang taong bayan, nagdesisyon ang mga nanonood, na ang tingin nila dun sa video pinakita ko ay si Marcos Bangag Jr. Okay? Pero madali lang naman yan i-counter. Okay? Bakit siya nakaganyan? Kasi nga dito, malamang sa malamang, may bago na naman po siyang kaso mga kababayan. Ang kaso,
Diyan na po manggagaling sa US. Kaya dito iwas po sa yung ngayon, tarantado talaga eh. Itong taong to tarantado talaga eh, di ba? Noon pa niya sinasabi na lagi niyang ini-interpret na yung sa video daw na sinasabi po ni Digong noon doon sa Davao City na kung saan doon po yung una yung nausog rally. Di ba lagi sinasabi po ni Digong na meron tong presidente po na addict, gumagamit daw ng cocaine. Sino ba ang kailang pinatutungkulan mga kabayan? Di ba si BBM? Hanggang lagi lang sinasabi po ang name ni BBM na meron ng video. Tapos ngayon, iwas pusoy siya. Wala din sinabi na si BBM yun, gonggong. Ibig sabihin, piki talaga yung video na yon. Ngayon, ipakita ko muna sa inyo po, ito pong ginawa na investigation po ng NBI na kung saan talagang nakataway. Talagang pusoy na pusoy sila dito. Talagang mapapahiya sila dito kasi syempre ang NBI, DICT, magagaling ho yan mga kabayan sa forensic. Ipakita ko muna sa inyo po, ito pong pagdibang po ng taga NBI sa video daw na pulburon video ni PBM. For more details, let's watch this. Gaya na rin ang naunang sinasabi ng mga opisyal ng pamahalaan na patunayan sa digital forensics analysis ng National Bureau of Investigation na hindi si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sinasabing nasa malisyosong video na gumagamit ng illegal na droga. Kinangulat ni Patrick De Jesus. Hindi si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lalaking nasa kumakalat na video na umano'y gumagamit ng illegal na droga. Ito ang resulta ng digital forensics analysis ng NBI sa nasabing video na ikinumpara sa tunay na larawan ng Pangulo. Isa sa pinakasinuri ang tenga na kagaya ng isang fingerprint ay mayroong unique features. This is the helix. This is the antihelix, this is the lobule, this is the tragus, this is the antitragus, and this is the intertragal notch. So as you can see, from the two photos that were presented as spectral analysis from the video spectral analysis, you can see that this is the tragal notch here are embossed, compared here which is not that embossed. Also, the intertragal notch is larger here. This is narrower on this picture. Also, the antitragus here is more embossed as compared here, which is not embossed. So, it means this picture is definitely not the same. Sa hiwalay pang pagsusuri ng PNP Anti-Cybercrime Group, lumalabas na ginamitan ng Artificial Intelligence o AI tool ang video para mas lalong maging kamukha ng Pangulo. Sabi ng ACG, may mga individual na silang natukoy na nasa likod ng pagpapakalat nito. There was also another post stating or saying that this video was taken in 2012. So what we did is we also gathered photos of the President in 2012 and then we again compare at ganun din ang result, very different. Through our cyber patrollers, marami na sir kaming na-identify. And this will be a focus now of our investigation. Tiniyak naman ng NBI, DOJ at DILG na pananagutin ang mga patuloy pang nagpapakalat ng anilay malisyosong video na unang ipinakita sa isang pagtitipon ng grupong Maisug sa Amerika. Gawa ito ng mga disgruntled na tao na ang nakakainis ay minamaliit ang intelihensya ng ating kababayan. Akala nila napakaliit ng utak nating mga Pilipino. What if sa inyo mangyari ito? What if babuyin kayo ng ganito? At hindi malayo ito sa dami ng teknolohiya ngayon. Sa dami na mag-e-election ka pa. Okay, so pag-akala kasi dito ng mga anti-Marcos makabayan, hindi kami tumulong sa pag-forward doon ng mga screenshots. Tumulong po si Sir Ivan. Siyempre, marami itong nakita eh. Magonggong yun eh. So, ang ginawa po ni Sir Ivan makabayan, so kinumpal ko po yung mga pictures. Meron kaming video po, nakita rin po na sino pa napapakalat ngayon. Lalong-lalo na, ito pong makilala po ng mga personalidad. So, ang ginawa ko mga kabayan ko, kasi nga siyempre, napaka-busy kasi ng PNP, napaka-busy kasi ng NBI. So, ang ginawa ko, kinunta ko yung PCO. So, doon ko finoward na lahat mga kabayan. So, ang ginawa po ng PCO, inisal lahat yung mga pictures po, kasi nga siyempre yung mga pro-admin ng mga vlogger, tumulong rin po na malaman dito kung sino pa yung mga account na mga napapakalat pa ng mga malisyoso pong video na video daw ni PBM. So ang PCO na nag-forward doon sa taga-NBI mga kabayan. Kaya nga di ba sinabi po sa DILG, kaya nga sinabi po ni Secretary Abalos na meron silang listahan po ng mga accounts na laman nila
sino yung mga main na una pong napapakalat po ng video na yan. So marami pong lista mga kabayan. So dahil nga meron ng listahan ang PNP, pati po ng DILG, pati po yung DICT na sino po yung main na napakalat po ng video na yan, ito pong sila si Crisette mga kabayan na by iwas pusoy po. Biglang umiwas si Crisette kasi nga yung paglabas po ng video na yan, sabi nila napanood daw yung video, atin nyo protect the people. Katulad na po doon kay SAS na ginawa po ni Sir Sasot, itong si Sir Troy, Alan Troy, na napanood niya daw yung video na yon, protect the people. Sila po yung unang tawag dito, yung nagtatag ng video na yan para po marami pong makakita po ng video na yan. Isa rin po si Crisette. So ang ginawa ngayon ni Crisette mga kabayan ko, sabi niya, sabi po ni Crisette, hindi talaga totoo yung video. Di inamin nila na hindi talaga totoo yung video. Sabi mo niya, pero kung i-share mo yung video na hindi totoo, ipapakulong ka ng totoo. O diba? Biglang bumaliktad makahabayan, rabid yan. Supporter po ng mga DDS, rabid yan. Nagiyang naninira po kay PBM, pero nangyari, bumaliktad. Kasi alam nila, hindi po totoo yung video. At alam rin nila, binash po si Hitad doon po sa video na yon. Maraming nagsasabi talaga, kahit mga followers nila, na para daw iba daw yung mukha daw ni PBM. Bukhada, parang hindi daw totoo yung mukha ni PBM. Maraming nagsasabi noon na talagang masasabi nila na fake po yung video na yon. Pero parang ipinapalabas pa rin po nila dito na totoo daw yung video makabayan. Pati nga si Glenn Chong naduwag na rin ngayon. Una, may post po itong si Glenn Chong. Ngayon, tinanggal niya ang kanyang post makabayan. Pero, ang tanong ni Sir Ivan, agree ba tayo na ididisbar si Glenn Chong at saka itong si Atty. Harry Roque? Please comment sa baba at babasahin yan mamaya ni Sir Ivan. Okay? Agree ba tayo? Ididisbar itong si Glenn Chong at saka itong si Harry Roque. Ako, 1,000%. Dapat po idisbar mga kabayan. Tarantado sila eh. Magunggong yun eh. Dapat lang idisbar. So sila ngayon po ay natatakot. Nagtanggalan na po sila ngayon ng kanilang post mga kabayan. So meron pa rin ba silang ginagamit po ng mga account na kung saan ibang pangalan pero alam ho natin. Kay Hitad yun ng mga account mga kabayan. Diba pinakita ko sa inyo kahapon na umabot na ngayon, if not mistaken, I think 16 million na yata yun na views mga kabayan. 16 million na po na views yung mga ipinakalat nila. So I believe, kasi nga siyempre views sila eh, pira-pirahan sila eh. So kahit hinahabol na sila ngayon ng PNP, ng DILG, ng DICT, sige pa rin kasi nga sayang yung views mga kabayan. Alam ko po, itong account na to, kahitad yan mga kabayan. 1,000% kahitad yan. Bakit? Yung angulo, sa pag-video po, yung pag-release po ng video, nandun po nga area itong Sita Makahabayan. Kasi doon ko naalala. 'Di ba after po na napalabas nila yung video po doon sa Los Angeles, tapos nag-party sila. 'Di ba party? Before po yung party, pag telt kasi ng video, naalala ko dito yung area si Hitad eh. So I think, theory ko dito, si Hitad mismo ng video na yon. Pero pinost niya sa ibang account Makahabayan. Gets ba natin? Nandun po si Hitad. Nasa listahan si Hitad. Number 1 pa. Pati rin po si Jojo Connect TV. Siyempre, finoward natin yan. Gunggong to eh. Kasi nga, nalaman marami na pong tao nakakaalam na talagang fake video po yung video na yon. Pero gusto niya kasing ipapalabas mga kabayan na totoo daw yun talaga na yun po si PBM. Na alam mo natin na talagang na-debunk na ho yan. Marami na pong nag-debunk niyan ng mga pro-admin ng mga vlogger, Marcos supporter, mga ahensya ho natin. Alam naman natin yan po ay peke. Pero ang gusto po ni Jojo na gusto niya ipalabas na hindi daw peke, so gumamit siya ng isang web-based na deepware yata ang tawag niyan. Deepware na isang application na pwede dito malaman mga kababayan na ito bang video na to ay is it AI, is it a deepfake or not, or totoo. So gumamit siya ng applications para malaman dito. Gusto niya ipakita na yung video po ni BBM ay legit daw yun. Hindi yun AI mga kababayan. Ang problema dito, ito pong si Harry Roque, gintag niya. Kaya nga nag-viral po ang video ni Jojo Makabayan. Dahil po yan ay tinag po ni Harry Roque. So dapat talaga madisbar po itong si Harry Roque. So para po maintindihan natin, ito kasi ang video po ni Jojo Connect TV. For more details, let's watch this. Okay, so labanan ito ng mga deepfake,
Kasi naglabas na naman ang mga bangag na yung kay BBM daw ay deepfake daw. So sige, identify natin kasi may naglabas sila ng deepfake na sila Baste, VP Sara, saka si PRRD. So ito, tingnan natin. Meron tayong pang-detect dyan. Puntahan natin itong deepware. Pwede nyong gawin kahit kayo. So go to scanner. Ayan, pagka punta ng scanner, kailangan natin i-upload. Mag-upload tayo ng video. Ayan, dyan dyan. Ayan, so unang detect muna natin yung kay BBM. Tignan natin kung ayan, kita nyo naman, no deepfake detected. So kahit punta tayo sa baba, sa details niya. Ayan, punta tayo sa details. Yung avatar niya, no deepfake. Yung sa deepware niya, no deepfake detection, 29%. So makikita nyo, wala siya, no deepfake detection sa amin. Wala talaga sin. So yan po yung video, yan ito. Yan, kung i-play natin, yan po yan. So dinidetect niya yan. Ngayon, yung ginawa nila na kay VP Sara, Mayor Baste, ayan, puntahan natin. Scan new tayo, new scan. So pagka new scan, i-upload ulit yung video. Add natin. Ayan. So kung makikita ninyo, madidetect niyan. Yun, doon pa lang suspicious. Suspicious. Yan, suspicious Ayan. Ayan, suspicious siya. Tignan natin sa baba, sa details niya, sa details. Ayan. Deepfake detected. Malinaw. Suspicious. So, ano yung niyan? Ano yung ayan Ayan. So napakalinaw na suspicious siya. So anong implication nito? Ang ginawa nila, kinuha nila yung original. Ang original ay yung kay BBM. Ngayon, sa kanila ginawa ng AI yung kay BBM para palitan nila yung mukha into Rudy Duterte, Baste at saka Sara. So ito po yung deepfake. Labanan to ng totoong deepfake o hindi. Hindi kasi nila matanggap na si BBM talaga yan. Yan suspicious talo na naman kayo. Bobo to. Alam niyo mga kababayan, duda ako dito kay Jojo. Hindi kaya isa siya dito sa mga tumulong kahitad na gagawin po yung video niyan? Siguro lang Siguro ito tsuri ko lang Hindi kaya siguro na itong si Jojo isa dito sa gumawa ng video mga kababayan. Malamang sa malamang, merong alam tong si Jojo, okay? So dyan po sa kanyang video, ipinakita niya na yung ginawa po ng ating mga kababayan po, mga kaibigan, na yung, di ba, yung video nung una ni PBM daw, sabi niya na pulburon video, di ba, pinalitan natin ang mukha po ni Digong, pinalitan natin po ng mukha po ni Basti at saka ni Sara. Sabi niya, yan ang example po na deepfake na video. Gonggong, bubo ba to? Alam na nga niya, nilagyan na nga ng deepfake na video. So magiging matatrace yun ng video ng deepware na yun talaga ay suspicious or isang AI generated po na video makabayan. Ginamitan yun ng deepfake. Bakit ba niya ipinapakita? Ngayon, yung kay PBM daw, legit tayo makabayan. Kasi wala daw suspicious, kundi legit daw. Unang-una, ang kanyang ginagawa, hindi yan live. Yes mga kababayan ko, hindi po live ang kanyang ginawa, kundi yan po ay edited. Hindi natin alam kung paano niya minanupula yung time po sa video daw ni PBM na kung saan doon ipinakita niya sa deepware na naging legit daw yung video daw ni PBM. Legit daw, kundi sabi niya, totoo daw yun daw si PBM. Legit daw base sa deepware. Pero doon po sa isang video ginagawa po nating kagabayan po ng mga pro-admin na mga vlogger na yun doon si Digong, si Basti, si Sara, yan daw ay deepfake na video. Unang-una, hindi live yun.
Ngayon, siyempre, nakita ko yan natin mga kababayan po ng mga vlogger at ginaya po ang kanyang ginawa na kung saan gumamit po ng isang web-based na makadetect po dito ng isang video po na AI-generated, yung deepware. Ipapakita ko sa inyo na isang vlog po na kaibigan po natin na vlogger, si Chris Olo mga kababayan. Ito talaga live. Walang cutting-cutting, live, diretso-diretso. Makikita po natin ito, makikita po natin dito yung resulta sa paglagay po ng video ni BBM versus po doon sa video po ng yung isang yung deepfake po. Nandun po si Digong, si Basti at saka si Sara. At ito po ang resulta mga kababayan. For more details, let's watch this. Ang ginawa nila, kinuha nila yung original. Ang original na yung kay BBM. Oh, fake naman talaga yan. Yun, sa kanila ginawa ng AI yung kay BBM. Para palitan nila yung mukha ito. Rodi Duterte, Basti at saka Sara. So ito po yung deepfake. Labanan to ng totoong deepfake o hindi. Hindi kasi nila maamin, matanggap na si BBM talaga yan. O yan, no? Suspicious, oh. O ano na, talo na naman kayo. Ayan na, sabi niya, talo na naman daw. Okay. So, okay, ngayon, ito mga kababayan. Yun ang naging basihan niya na si Pangulong Bongbong daw talaga yun. Kasi ang lumabas dun sa, nung iniskan ng website, nung yung video ni Pangulong Bongbong daw, na nilabas ni Maharlika at Roque, lumabas, no detect deepfake. At nung tinesting yung tatlo, talagang peke yun, lumabas, suspicious. So, ibig sabihin, mga kababayan, ang basihan ni Jojo Connect TV, pag suspicious ang lumabas, is fake. Di ba siya, nagsabi niyan? Sabi niya kanina, di ba, nung tinesting niya, nung iniscan doon sa website ng deepware, tinesting yung tatlong mukha ni Digong, BP Inday Sara, Baste, lumabas suspicious. So, ibig sabihin, fake yun. So, pag may lumabas na suspicious, fake pala. Ngayon, mga kababayan, kung mapapansin nyo, yung vlog ni Jojo, hindi ho live yan. Vlog. Hindi natin alam kung yung ginagawa niyang operation, sabagay, hindi natin alam kung anong ginagawa niyang klaseng operation dyan sa laptop niya. Kung anong ginagawa niya dyan, bakit yung video ni Pangulong Bongbong lumabas, no detect deepfake. Ngayon, mga kababayan, naka-live tayo. Walang edit, ha? Walang edit, ha? Ito isang kamay ko, ha? May tubig ako, inom muna ako. Ginawa ko yung ginawa niya. Punta tayo ngayon dito sa Google. Type natin, ayan, may nakalagay na kasi ginawa ko na i-search ko na to kanina deepware scanner. Ayan, makikita nyo sa taas, ayan na, deepware AI scan and detect deepfake videos. Okay, pipindutin natin ngayon yan. Ayan yung ginawa niya kanina, ayan diba, ayan. Live to, hindi to video vlog, sa kanya hindi live Ngayon, pindutin tong arrow. Ang mai-scan lang dito, video, hindi ho picture. Meron ho akong dinownload na 2 video. Isang close up, isang hindi close up na video ni PBBM daw na nagpupulburon, at isang close up. Unahin natin ito. Pindutin natin, photo library. Video lang ho talaga po pwede. Ayan, pindutin natin tong isa na hindi close up. Pindutin natin kung ano lalabas pag in-scan, Tandaan nyo, mga kababayan, ang ginawa niyang basihan, kapag fake daw, suspicious ang lalabas. Kasi nga, nung tinesting yung mukha ni Digong, ni BP Inday Sara, at ni Baste, suspicious ang lumabas. Talaga naman peki naman talaga yon. Sabi niya, suspicious lumabas, di fake. Ngayon, tignan natin, ito naka-live ako, hindi upload, hindi ho vlog, hindi, basta live ito. Tignan natin kung ano ang lalabas. Suspicious ba? Or no deepfake, no detect deepfake. Unahin natin to. Ayan, naka-live ako, add. Ayan, may check na, ngayon, a-add na natin. Papa-scan na natin.
Ayan, ongoing na ha. Ayan na, ini-scan. O ano yan? Ano yan? Bakit suspicious? Ano yan, Jo? Paano mo explain yan, Jo? Live to, hindi to upload, ha? Oh, paano yan? Ngayon, pipindot pa tayo ng news scan. Ito, sa kanan. Pipiliin natin yung video na close up si PBBM Kuno. Ha? Pipili ulit tayo, ha? Yung close up naman. Siya nagsabi, di ba? Kapag ka suspicious peke, ito live to, hindi ito vlog. Pili tayo, photo library. Piliin natin to. Ito naman, di ba? Ito kanina. Ito na testing natin, ito suspicious. Piliin natin to naman sa kaliwa. Piliin natin, close up to. Ayan na, may check na, ha? Add natin ngayon. Tingnan natin kung ano lalabas. In-scan, binasa. Maki-explain na. Ano to? Ano to? Bakit suspicious to? Ano masasabi nyo rito? Ibig sabihin, peki yan? Jojo, Di Guzman, connect? Kasi di ba sabi mo, pag may, tinesting mo si Digong, si Baste, si Sara, lumabas suspicious. Peki yun. Peki naman talaga yun. Bakit ito? Video ni Pangulong Bongbong Kuno, suspicious ang lumabas, parehas, close up, tsaka hindi. Paano nyo i-explain yan? Kasi yun ang ginawa nyong basihan kung peke o hindi yung website sagutin ko rin kayo rito mismo sa website na ginamit nyo. Hindi pa vlog, live pa. So walang rito, walang milagro, walang edit. Kasi live to ano masasabi nyo dyan? Ano masasabi nyo dyan? Kasi shiner ni ni Roque. Shiner ni Roque, so ang daming naniwala. So gawin nyo mga kababayan, etong ginawa kong video, i-download ninyo, ipakalat nyo sa Facebook, ipakalat nyo sa YouTube, para makontra yung ginawa nilang video na ishiner ni Roque na ginawa ni Jojo Di Guzman Connect TV. Ano masasabi nyo dyan? Paano nyo i-explain yan? Ito hindi vlog to, live yan Kitang-kita nyo yung ginawa kong operation as in live. Hindi katulad kay Jojo, hindi live yon, vlog yon. So hindi natin nakikita talaga as in yung buong operation na ginawa niya, kung bakit yung video ni Pangulong Bongbong daw Kuno nakalagay na trace na scan is no detect, deepfake detect. Ito hindi ito vlog. Hindi ito vlog, live ito. Ayan kung gano'n ang ginawa niyong basihan, yung Deepware na website na yan, ito rin ang gagawin kong basihan para sagutin kayo. Ano masasabi niyo dyan? Suspicious. So ibig sabihin, peke talaga yung video ni Pangulong Bongbong Kuno na inilabas ni Maharlika at nilabas ni Roque. Ayan fake. Di okay na, pwede na tayo matulog. Okay na, i-download nyo tong video to, i-upload nyo sa Facebook at sa YouTube para madibang yung kanilang video na ipinakalat sa mundo ng Facebook. Okay na. Yan lang pala yun. Di ba? Debunk si Jojo mga kabayan. Tarantado kasi yun Di ba? Jojo nga pala, nandyan na po yan sa listahan po ng DILG. Jojo, maghintay ka lang. Magtago ka na. Wala naman talagang mananaig po ng mga sinungaling mga kabayan. Totoo lang, wala pong mananaig
na meron po mga maitim po na mga budhi, mga sunungaling, mga gunggong na yan, wala pong mananaig. So dapat talaga sila po ay sasampulan mga kababayan. Kasi kapag hindi sila sasampulan, gagawin nila yan at gagawin pa rin po nila yan. Okay? So Jojo, maghintay ka lang. Anyways mga kababayan ko, isa po natin, nandyan po si Ronelyn Lamsen, sa hideout sa Partido Federal ng Pilipinas. Nandyan po sa New Zealand officers. Where siya daw ang auditor at saka si Kuya Mike Marcos ang president. Also shout out din sa advisor namin si Ate Lani and other members. Hi to Irene, Joy, Edward at lahat po ng mga CL. Lahat po ng PFP officers and members. And hi to Andrea Giong. Nandiyan po kasama po natin si Zenaida, Buyes Cantel, Joseph Barriedo, Merjen Tan, Miles Sivlag. Nandiyan po si Jaime alias Dani, Lita Bermido, Marcelo Agelio. Hi to Fred Endino from Bilbao, Spain. I-shoutout po natin si Eva Atienza at kay Alvin Sigales na nandyan sa Dubai. Hi to Soledad Flos from Italy, Remedios Juan. Nandiyan po si Jemson, si Jeriel. Hi to Regine of Mandawi, Cebu, from Rodolfo Ranada-Rabor of Tansa, Cavite. Isa na naman natin si Rowena Salvatierra, Barbara Butler from Australia. Hi daw sa INC members from Western Australia at mga taga Simara Romblon. Isa na naman natin si Alan Pahilagmago. Hi to Asher. Nandiyan po si Drake Estrama from Montalban, Rizal. Si Naida Rico Hermoso from Houston, Texas, USA. Isa rin po natin si Aurora Mercado and family na nandyan sa Mangaldan, Pangasinan. Angelita Hosanger, Emma Barbero, Narcisa Vitor, and hi to Andrew Martinez. Okay, so yan po ang ating malakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin at tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, naway samahan mo po akong lumakad, gabayan ako sa lahat ng katotohanan at bigyan mo po ako ng lakas sa aking kahinaan, pag-asa sa aking pagkabigo at kagalakan sa aking pasakit. Ano man ang mangyari sa buhay, mangyaring hayaan akong maunawaan ang iyong mga intensyon sa likod nito. Hindi sisihin o mamaliing intindihin ka at maniwala na dapat mayroong iyong perpektong plano sa likod nito. Ngayong araw, nais kong hanapin ang iyong mukha sa aking buhay at magsalita at kumilos ayon sa iyong kalooban upang luwalhatiin ang iyong pangalan. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan and I hope to see you again on my next video.